Sa tagal ng panahon ay nagsilabasa na ang mga katibayan, Yamashita Treasure Sign, marker na nakalagay talaga, nakaukit sa libro ng historia o Yamashita Treasure Code. Mayroong nadiskubre si ka-treasure hunter at nagpadala ng video sa atin ng ebidensya, katunayan ng mga treasure code, Yamashita Treasure Sign, nagsasabing positibo sa kayamanan ang lugar na kinaroroonan po ng palatandaan na ito sa Yamashita Treasure. Kaya panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito, sapagkat akin pong ibabahagi sa inyo kung ano po ang kahulugan ng mga markers na ito. Magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw sa inyong tanandiha sa Kabisayaan o Kamindanawan. May na adlaw gid sa inyong tanandira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan na mga Ilonggo. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon, tungkol po dito sa mga nagsilabasan na naman na mga katibayan, palatandaan ng Yamashita Treasure na may video pa, nabidyohan pa ang mga ebidensyang ito na nakalagay, nakaukit sa historia libro ng mga Japanese Imperial Army. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano-ano ang mga kahulugan nito? Kapag nakakita tayo ng mga ganitong klaseng sign, markers, na tiyak marami ito sa buong bansang Pilipinas. Kaya tutok po kayo, panoorin ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating pong mga subscribers, buzzers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga video. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po yan sa aking channel, paki-follow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato. So tayo na naman po ay may isang napakagandang topic, napakahalagang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. Treasure hunting. Kaya sa mga viewers natin na hindi treasure hunting, hindi treasure hunter, na hindi mahilig sa treasure, pwede po kayo mag-skip para hindi po kayo makapag-comments ng hindi ka nais-nais. So, ito nga, ay nabidyuhan, mayroong natuklasan ang isa po sa ating kabayan na kung saan hindi treasure hunter, nadiskubre lang niya ito. Ito pong mga sign markers na ito, tanda ng mga kayamanan, tanda ng Yamashita Treasure. Ayon po yan sa kudigo sa Yamashita Treasure Code. Nakasulat ito, nakatatak ito sa libro ng mga Japanese Imperial Army. Hindi po ito haka-haka, hindi hula-hula. May mga basihan po ito, may mga ebidensya po ito sa mga nagsasabing ito daw ay but-but. Hindi po but-but ito. Hindi po ito kasinungalingan. Ito po ay totoo, katotohanan sa history
na nakalipas noong pong Second World War sa mga Japanese Imperial Army at mga Amerikano na kung saan nagbaon ng mga kayamanan dito po sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. So hindi po ito haka-haka lang, no, na kwento-kwento lang natin. May mga ebidensya, basihan tayo. Kaya ito pong nagsilabasan ngayon ng mga markers, no, napakarami na natutuklasan. Kabilang dyan yung mga nakalinyang mga puno, mga triangles, mga iba't ibang klasing punong prutas at punong kahoy ng mga sintinyal na itinanim para po maging tanda, no, palatandaan ng Yamashita Treasure. At yung mga bato na nakasama doon sa mga punong yan, nakatago sa ilalim ng mga triangular, mga hugis puso, mga pagong, mga ulo ng ahas, mga pyramid, no, mga diamond shapes, mga rectangular shapes, no, na kung saan ginawang tanda ito ng treasure. Malimit ito po ang mga kasamahan ng mga punong kahoy na ito na itinanim nila, sapagkat yun po ang bilang duplicate, no, kapag nawala ang mga punong kahoy na ito, nawala yung mga tanda sa itaas, ay mayroon sa ilalim, may masusundan pa sila, no? May mga bato pang pwede nilang mabasa at magtuturo ng direksyon kung saan banda hahanapin ang Yamashita Treasure. So dumako na tayo dito direkta dito po sa video ni Ka Treasure Hunter. So ito pong video nga na ito, no, ay naglalarawan ng treasure, no? Pag sinabing treasure, ito po ay kayamanan. At ito ay nagmula sa Yamashita Treasure, nagmula sa mga Japanese Imperial Army. At hindi lang nag-iisa ang meaning ng treasure na ito, sapagkat sa iba pong kodigo, no, sa iba pong itsura ng ganitong klaseng sign markers na may glitters, no, ito po ay tinatawag na mineral treasure deposit. Mineral meaning ito po ay mga ginto o platinum, silver o mga precious metals, no? Pag sinabing mineral, ito po ay nabibilang itong mga precious metals at saka mga precious stones. Magkahalo po, no? Magkahalo po, excuse me. Nabilaukan tayo, no? So may mga precious metals, precious stones, no, pag sinabing mineral, sapagkat ang mga sign markers na ito ay naglalarawan din ng glittering of diamonds, no. Ito pong mga nakikita nating guhit-guhit, tapos mayroong parang diamond shape sa gitna, ay naglalarawan ng glitterings of diamonds. Baka mayroon na naman magsasabing bomba ito, no? Kasi yung mga nagko-comments, ano daw, delikado, bomba. Iba po ang itsura ng mga bomba o glitterings ng may bomba. So nakikita po natin yung mga iba't ibang may mga glitters, no? Although halos pari-parehas ang itsura, pero may pagkakaiba. May parang may pagka-square na may mga empty space. Ito pong bomba na ganitong klaseng sign. Pero ito ay treasure, mineral, Yamashita Treasure Deposit, no? Glitterings of diamonds, no? Mayroon pang isa, sabotage, at wala na yon, hindi magkamukha. So ang pinakamalapit nitong meaning, no, ay treasure, kayamanang naitago. Mineral, sinabing mineral, ginto, precious metals ang itinago. Glitterings of diamonds, kabilang ang uncut precious stones at mga nakat na precious stones. So halo-halo, no, ang nakalagay, nakatago sa lugar. Pero ang mga kalimitang matatagpuan dito na mayroon ng mga example ay mga diamonds, no. Hindi ito na ibaon ng malalim. Karamihang nakakuha po ng mga kababayan natin
ay around 4 to 6 feet under na nakatago, nakabaon sa ilalim ng mga puno, pinalot ng mga bato, nakalagay sa loob ng bato. At yung iba naman dinaganan ng mga malalaking bato, nakahalo sa mga nakafile na bato. So hindi natin mahalata, nakahalo. Nandoon sa puno pero pag tiningnan mo bato, 4 feet to 6 feet, mga giveaways na mga uncut precious stones. At yung mga precious stones na nakat na, ibinalot din sa parang bato. May space. Ang tanda lang nito, may parang pabilog na may tuldok or may mga shape na circle, may nakaumbok yung bato at sobrang bigat, mga mabibigat yung bato. I-check ninyo ito, i-check natin ito sapagkat marami na ang nakadali ng mga ganitong klasing mga tanda ng Yamashita treasure na ibinalot sa bato, glitterings of diamonds, mineral treasure deposit, mineral Yamashita treasure. May iba yung definition ng mineral, treasure deposit ay mga unprocessed, uncut precious stone, unprocessed precious metals. Mayroong iba na nakahalo sa lupa, mga ginto na ginawang powder, ginawang parang lupa para hindi mahalata, yung palang inahakot-hakot natin palabas ay nandoon na pala ang ginto, kasi hindi nahahalata kasi para siyang para na siyang buhangin, gold dust, nakahalo sa lupa, sa clay. Labas tayo ng labas ng mga lupa, nandoon na pala yung ginto, bubuuhin lang pala yun kasi ang mga Hapon napakatalino. Kaya tinawag na mineral treasure deposit, mga unprocessed precious metals. Yung iba gold bars na ginawa nilang mga unprocessed, hindi mahahalata, undetectable kumbaga. Hindi na didetect ng basta-basta ng ating mata, Yung mga wise lang ng mga Pilipino nating kababayang treasure hunter ay nakakuha ng mga ganitong klase. At hindi lang yan, mayroon pang mga liquid tubig, ginawang tubig yung gold, nilagay sa mga container na plastic, kulay yellowish, yung mga ganitong klaseng unprocessed, na nakalagay sa liquid, ginawang liquid yung gold, tinunaw, nilagay sa mga container at naibuhos natin, akala natin wala lang. Yun pala pag may ilalagay lang na powder doon na sodium metabisulfite or mga pang-recover na mga powder solutions, ay bubuo ulit yun, magiging solid. Ganun kalupit ang mga engineer ng mga Hapon. Magagaling sila, mga chemical engineers, mga malulupit na mga engineers ang mga Japanese Imperial Army noong Second World War. So marami na ang nakadiscover nito. Tiyak, mayroon pa ito, sa bansang Pilipinas. So itong markers na ito ay may kasama daw 3 nakatriangle na punong mangga, punong mangga. Bago nila nakita itong semento, sa gitna na may matigas daw na parte doon sa gitna mismo ng nakatriangle na punong mangga. At sintro yun, kapag parihas ang sukat ng nakatriangle, sintro yun, may kaunting pakit lang o drift sa ilalim. At may mga traps na poison dyan. For sure, yun po ang aking discovery, So natuklasan niya itong glitterings of diamond o mineral Yamashita treasure deposits, at yak may laman ito 100%. Hahanapin lang sa lugar, around the area, at yung nakatriangle na puno, isa yun sa clue. At yung mga giveaway ay maaaring nasa ilalim ng mga punong mangga or nasa ilalim ng mga bato
sa paligid, nakahalo sa mga batong, nakafile. No, yan ay mga discovery ng ilan po sa ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter. Ipinasa lang natin sa inyo. So, yan po, no? Sana po ay nakatulong sa ating pong kabayan na Yamashita Treasure Hunter at sa iba pang mga kababayan nating nakikinig dito po sa ating topic na ibinahagi sa inyo. So, hanggang sa muli, no? Sa nais pong magpadala ng inyo pong nakakamanghang video, mga nakahukay, pwede po ninyong i-share yan. Huwag nyo lang lagyan ng inyong mga mukha. Yung mga nakakuha para ma-amaze yung atin pong mga viewers. Hindi tayo sinasabihan na but-but, no? Kasinungalingan, para may ebidensya. At huwag nyo lang ibigay yung inyong mga detalye na yung address o yung lugar para wala silang ma-identify, no? Hindi kayo mag-aalala. Kahit na ma-share, hindi naman tayo ang naghukay, kundi naipasa lang natin, na-post lang para po makapagbigay ng encouragement sa lahat po ng ating mga kababayang Treasure Hunter. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po. Ito po ang inyong ka-Treasure Hunter, nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.